Sige po mga kapatid, isang mabiyayang gabi po sa atin pong lahat. Tayo po ay nasa online Bible study po tayo at habang hinihintay po natin ang ilan po na makapasok po sa ating pong Google Meet, ay tayo po ay dumako sa pag-aawitan po. Dito po sa naka-flash sa atin pong screen, awitin po natin sa lupang mataas. Nais ko na maabot hanggang dulo, hindi magtugot ako hanggat di mapakay Kristo. Hanggang sa langit umagpas. Purihin po ang Diyos sa atin pong inawit at minsan pa po tayong umawit. Awitin po natin ang Bayan na Kay Dilag. Isang lupaing kahinang na ngayon'y ating tinatanaw, at doon tayo'y hinihintay ang Ama nating mapagmahal. Bayan na kay dilag, magkakatipon tayo roon. Bayan na
magkakatipon tayo, bayan na marilang, tatahanan ng Panginoon. Sa Ama nating mapagmahal, ang papuri ay iaalay, dahil tayo'y kanyang minahal, pinagpala at pinagyaman. Bayan na kay dilag, magkakatipon tayo roon. Bayan na marilang, natahanan ng Panginoon. Purihin po ang Diyos sa ating pong naging pag-aawitan po, at sa ating pong pagpapatuloy ay kausapin po natin si Brother Abel na pangunahan po tayo sa ating pong opening prayer. Sige po, tayo po ay manalangin. Amang banal, dakila at makapangyarihan po sa lahat, muli kami po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa mabiyayang gabi na ibinigay po sa bawat isa po sa amin. Salamat din po sa pangunguna po ninyo sa buong maghapon. Alam namin na sa amin pong mga buhay ay lagi ay nandyan ang inyo pong pangunguna. Kaya salamat po. At ganun din po sa gabi pong ito, dalangin po namin na gabayan at pangunahan po ninyo kami. Lalo tigit, gabayan nyo rin po ang aming mga puso't isipan sa pakikinig ng iyong mga salita. At kasangkapanin po ninyo ito upang sa aming mga buhay tunay nga na makita at mapagpala po kami sa inyo pong mga salita. At patuloy na dalangin po namin maging anak na yung gagamitin na mga hayag ay puspusin po ninyo ng inyong pong banal na espiritu upang sa gayon ang inyong pong nais para sa amin sa iyong mga salita at siya pong maghari. At patuloy dalangin po namin sa mga kapatid po namin na wala pa sa aming pong Google Meet ay pangunahan at gabayan din po sila, at nawa sila rin po ay aming pong makasama sa ganitong pagtitipon na ibinibilang po namin na isa itong biyaya para sa amin. Kaya lubos, pinapasalamatan po namin ang mga sandiling oras pong ito. Ganun din po, dalangin din po namin ang aming pong internet connection. Nawa ay wala pong maging hadlang sa pakikinig ng iyong mga salita. Pagpalain po ninyo ang mga oras pong ito. Binabalik namin ang mataas na papuri, pasasalamat sa dakilang pangalan lamang po ng Panginoong Yesus. Amen. Maraming salamat, Brother Abel. At ngayon po, atin na pong ihanda ang ating pong mga puso, ang ating pong mga kaisipan, maging ang Biblia po at notes ng bawat isa po sa atin, dahil ito po ay Bible study, at aking na pong ibibigay sa ating pong tagapagturo, si Brother Wilson Gutierrez. Magandang gabi po mga kapatid, at salamat Brother Norman sa paglilid sa ating Bible study. Tayo po ay darako na sa ating pag-aaral, at ating pong tatalakayin ang sulat ni Pablo sa unang Tesalonika. Noong nakaraan po ay ito po ay ating pong tinignan po as an introductory studies po natin. Nakita po natin ang ilang mga katotohanan kung paano po napasimulan at kung paano po sumulat si Pablo sa mga taga-Tesalonika. At ngayon po ay magpapatuloy tayo at atin muna pong basahin ang mga ilang talata na siyang bibigyan natin ng
pagpapahalaga o ng focus sa ating pag-aaral. Dito sa 1 Thessalonians chapter 1 at babasahin natin yung 1 to 3. At ganito po ang ating mababasa. Sabi po sa English, Paul and Silvanus and Timotheus unto the church of the Thessalonians. Sabi po rito, which is in God the Father and in the Lord Jesus Christ. Grace be unto you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. We give thanks to God always for you all, making mention of you in our prayers, remembering without ceasing your work of faith and labor of love and patience of hope in our Lord Jesus Christ, in the sight of God and our Father. Pagpalain po ng Diyos ang kanyang mga salita. At tayo ay muli po manalangin. Ama, salamat po sa oras na muli mo pong ipinagkaloob sa amin. Itinuturing po naming biyaya ang kami po ay makapagpatuloy sa iyong mga gawain tulad po ng mga sandali po na ito. Bagamat kami po ay magkakalayo physically, patuloy po na kami ay yung pinagbubuklod sa kapangyarihan ng iyong Espiritu na nagbubunga ng pag-ibig. Salamat po, O Diyos, sa mga sandali pong ito. Kami po'y lubos na umaasa na kami po ay yung pangungunahan, gagabayan sa kapangyarihan ng iyong Espiritu. Nang sa ganun po ay buong liwanag naming masilayan ang mga katotohanan po ng iyong mga salita. At ito po ay tunay na magdala ng kaliwanagan sa aming mga puso at sa aming mga kaisipan. At ito ay magdala ng kalakasan bilang aming pagkain at higit sa lahat, pagdala ng kapangyarihan upang ito po ay masumpungan mo sa aming mga buhay. Ang lahat po ng ito, O Diyos, ay aming pong samot dalangin sa makapangyarihang pangalan po ng iyong bugpong na anak na si Jesus. Amen. Dito po sa ating binasa, napaka-liwanag naman po na nabibigyan diin o yung highlights ang tungkol po sa kalagayan ng Thessalonians Church. Yung kanilang pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig. Although, yan po yung naging malaking impact. Kaya nabansag ang kanilang pananampalataya ayon din po dito sa chapter 1 na atin ding madadaanan sa ating pag-aaral. Sila ay naging maganda ang kanilang halimbawa at naging maganda ang kanilang patotoo. Kaya sa tulong at biyaya po ng Panginoon ay atin pong titignan ang kalagayan ng Thessalonian Church. Actually, personally po sa akin, ang Thessalonians Church at ang pagkadating ng Ebanghelyo sa Thessalonian Church ay siya ring madalas na nagiging panuntunan at nagiging kalakasan at nagiging pananampalataya, no? Pagtitiwala na sa Diyos na ang Ebanghelyo ay sapat para ito ay magdala ng kaligtasan at sa pamamagitan ng mga naligtas ay
magkaroon ng isang local church. Pero nais ko muna pong pansinin natin dito sa ating mga binasa, bagamat alam natin na ayon sa 1 Thessalonians chapter 5 ay verse 27 ay si Pablo ang tunay na sumulat ng sulat na ito. Kaya ang sabi niya, I charge you o idinadaing ko sa inyo, ang tinutukoy niya, yung salitang I means Paul, no? By the Lord that this epistle be read unto all the holy brethren. At yan ay maliwanag na si Pablo sa kanyang pagsulat ay ninanais niya na ang sulat na ito ay mabasa ng lahat ng mga kapatiran. Kaya ako po ay naniniwala na isa ito sa mga mahalaga na mapag-aralan natin bilang isang lokal na iglesia. Hindi lang natin ito mabasa, kundi ito ay ating masuri, mapag-aralan, sapagkat napakahalaga ng mga katotohanan na nakapaloob dito sa sulat ni Pablo sa taga-Tesalonica. Punong-puno ito ng katotohanan about sa local church. Pero nais ko muna pong pansinin natin, bagamat si Pablo ang sumulat dito sa verse 1, pero makikita natin tatlong pangalan po ang binanggit ni Pablo. Si Pablo, sabi niya, si Silvano at si Timoteo. At maliwanag na sa Acts chapter 17 ang mga kasama ni Pablo sa pagtatag ng iglesia sa Thessalonica ay walang iba kundi si Silas at si Timoteo. Kaya po yung pangalang Silvano ay ipinagpapalagay o tinutukoy na ito po'y walang iba rin kundi si Silas. Kaya si Pablo at si Silas at si Timoteo ang kasama po ni Pablo na nagtatag o kabahagi sila sa pagtatayo o pagsisimula ng Thessalonica, ng iglesia sa Thessalonica. Napakalaga po na makita rin po natin ang bagay na yan. At maliwanag po yan dito lang din sa talatang 5, mapapansin natin dito sa verse 5, ang sabi niya, pansinin po natin ang sabi sa English, for our gospel came unto you in word only, but came not unto you in word only, but also in power and in the Holy Ghost. For our, yung salitang for our, ay tumutukoy po na hindi po nag-iisa si Apostol Pablo. At ganun din kung babasahin po natin yung 1 Thessalonians chapter 2, simula po sa verse 1 hanggang verse 17. Although ayoko na pong basahin lahat, pero paulit-ulit na makikita natin yung word na our, for yourselves, brethren, know our entrance unto you, that it was not in vain. Yung salitang our entrance, sabi po niya, kaya nga nalalaman ninyo rin, mga kapatid, na ang aming, ito po ay tumutukoy sa mahigit isa, ang aming pagpasok sa inyo ay hindi nawalan ng kabuluhan, kundi palibas ay nagsipagbata kami. Pansinin po natin.
alam ni Pablo po na itong mga pangalang binanggit niya ay kabahagi niya sa mga paghihirap, sa pagpasok, sa pagdadala ng mensahe ng magandang balita, hindi lamang sa Tesalonica, kundi sa iba pang mga lugar na kanila pong dinala ang ebanghelyo. Kaya napakalaga na makita po natin din ang katotohanan ito. Sa chapter 2, verse 18, dito po sa ating pinag-aaralan, sabi niya, sapagkat nagnasa kaming pumariyan sa inyo, akong si Pablo na minsan at muli, at inadlangan kami ni Satanas. Both of them are desired. Yung sinabi rito na nagnasa kami, we believe na hindi sila napilitan, hindi sila, kundi both Paul, Silas, and Timothy, nandoon yung kanilang willingness. At dahil sa kanilang willingness, sila rin nakita natin, sila'y naging handa sa mga kahirapan. Although makikita po natin na ang isang katotohanan talaga na to bring the gospel to people is not easy. Hindi po madali talaga po. Sapagkat yan ay mayroong mga masasabi natin na enemies of the cross. Kaya dito po, dito rin sa chapter 3, verse 5, sinabi niya rito, dahil dito naman, nang hindi ko na matiis pa, ako'y nagsugo upang matalastas ko ang inyong pananampalataya. Baka sa anumang paraan, kayo'y nangatukso ng manunukso. At ang aming, pansinin po natin to, at ang aming pagpapagal ay mawalan ng kabuluhan. Kaya dito po sa mga talatang binasa po natin, napakahalaga nito pong sulat na sinimulan niya sa pagbati na kasama po niya ang mga kasama niya na nagpagal, naghirap, para po ma-establish yung church sa Thessalonica. Although nakita natin, almost ilang weeks lang po yan, pero hindi po naging ganoon kadali. Naalala ko po itong ating pinaplano po na pagpapasimula ng gawain din po o kung loobin ng Diyos, yung magkaroon ng local church sa Nueva Ecija. Kaya po ina-arrange natin yung schedule dahil ninanais din po namin na maging bahagi ang kapatid na Jim sa gawain na ito, sapagkat kung atin pong aalalahanin, simpleng pagbisita sa aming matalik na kaibigan, na ang dala namin na pagnanais ay maibahagi rin ang pananampalataya, ang ebanghelyo. At kabahagi dyan si Brother John, yon ay pinag-pray namin at pinagplanuan namin na sa tulong at biyaya ng Panginoon. Kaya ayoko siyang ma-left behind din sa bagay po na yan. Kaya ito ay isang napakaganda na
na bahagi ng pagsulat ni Pablo kung balikan natin yung pagbibigay diin niya. Kaya kung makikita natin, muli ay gusto kong balikan natin para alalahanin itong sulat ni Pablo doon sa Acts 17, no? Mga gawa 1 to 5 ay makikita natin ng isang napakaganda na mga kasaysayan kung paano ang iglesia dito sa sabi rito, pagkatahak nga nila sa Amphipolis at sa Apollonia ay nagsirating sila sa Thessalonica na kinaroroonan ng isang sinagoga ng mga Hudyo. At si Pablo, ayon sa ugali niya, ay pumasok sa kanila at sa 3 Sabat ay nangatwiran. Gusto ko pong pansinin natin po ito pong bahagi na ito na binabasa natin sapagkat ito po ay ang pagpapasimula ng gawain dito po sa Thessalonica. At ang sabi po rito, binuksan ko na po yung Bible ko, medyo nahihirapan kasi ako doon sa paisa-isang verse. Ang sabi po rito, at si Pablo ayon sa ugali niya ay pumasok sa kanila at sa 3 Sabat, almost 3 weeks, ay nangatwiran sa kanila sa mga kasulatan na binubuksan at pinatutunayan na kinakailangang si Kristo ay maghirap at muling mabuhay sa mga patay. At itong si Jesus, aniya na aking ipinangangaral sa inyo, ay siyang Kristo, anointed one, o siya yung tagapagligtas. At nangahikayat ang ilan sa kanila at nakikampi kay Pablo at kay Silas at gayon din ang lubang maraming mga Gregong masisipag sa kabanalan at hindi kakaunting mga babaeng mararangal. Datapwat ang mga Hudyo, palibasay na udyukan ng inggit ay nangagsama ng ilang masasamang tao sa pamilyan. At pagkatipon ng isang karamihan ay ginulo ang bayan at pagkalusob sa bahay ni Jason ay pinagsikapan na nilang sila'y iharap sa mga tao. Although makikita natin dito sa pagkakataong ito, ang ginamit ng Diyos para ipaliwanag, ipangaral ang magandang balita, ang tungkol sa kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoon ay walang iba kundi si Pablo. Maliwanag po yan. Ang sabi po rito, at si Pablo, yung verse 2, ayon sa ugali niya. Dito makikita natin, isa singular. Sabi po niya rito, no? And Paul as his manner. Singular po. Maliwanag na ang ginamit ng Diyos sa pangangaral ng Ebanghelyo ay walang iba kundi si Pablo. Bagamat maliwanag na nandoon din si Silas. Kaya nga yung Silvano po, at yun po yung purpose din natin bakit gusto natin balikan itong Acts chapter 17, maliwanag na ang kasama niya, isa sa mga kasama niya, ay walang iba kundi si Silas. Kasi sabi po rito, at verse 4, at nangahikayat ang ilan sa kanila, at nakikampi kay Pablo at kay Silas. Kaya, even though na hindi si Silas ang nangaral ng Ebanghelyo, but dahil siya ay kasama ni Apostol Pablo, naging bahagi si Silas
sa pagpapasimula ng gawain o ng iglesia doon sa Tesalonica. Yan ang dahilan, isa sa mga dahilan, babalikan natin ang unang Tesalonica, bakit sa kanyang paunang greetings ay binanggit niya si Silvanus and Timotheus. Dahil sila po ay naging bahagi, kinikilala ni Pablo ang malaking bahagi ni Silvano o ni Silas at ni Timoteo. Bagamat si Timoteo ay isang kabataan, kaya nga minarapat din siya na hindi masama sa gulo at hindi siya isinama doon sa pagtakas nila doon sa Thessalonica nung sumidhi na ang kaguluhan. Kaya isang napakagandang bagay po ito na ating makita. At doon sa, kung babalikan natin yung Acts 17, ang sabi po rito, dito sa verse 10 to 15, para lang at least patuloy nating makita ang background at ang kahalagahan ng dalawang kasama ni Pablo. Ang sabi po rito, dito sa verse 15 o 10 to 15, sabi niya, at pagdakay pinayaon sa gabi ng mga kapatid si Pablo at si Silas sa Berea, na nang dumating sila doon, nagsipasok sa sinagoga ng mga Hudyo. Ngayon lalong naging mararangal ang mga ito kaysa mga Thessalonica, sapagkat tinanggap nila ang salita ng buong pagsisikap at sinisiyasat sa araw-araw ang mga kasulatan kung tunay nga ang mga bagay na ito. Kaya nga marami sa kanila ang mga nagsisampalataya, gayon din sa mga babaeng Grega na may kalagayang mahal, at sa mga lalaki ay hindi kakaunti. Datapwat ng maunawa ng mga Hudyo ang taga Thessalonica na nasa Berea ay ipinangaral din ni Pablo. Gusto ko pong pansinin natin po rito kung sino yung ginamit ng Diyos. No? Ipinangaral din ni Pablo ang salita ng Diyos, ay nagsiparoon din naman na ginulo at binabagabag ang karamihan. At nang magkagayoy pagdakay, pinayaon ng mga kapatid si Pablo na pumaroon hanggang sa dagat, at nangatira pa roon si Silas at Timoteo. Hindi po sila, at ito nga ay yung pagpunta na ni Pablo sa Atenas, at kung saan ang Atenas ay malapit doon sa Corinto, at siya ay pumasok din sa Corinto, at doon ay nangaral din siya. At doon nga po sa ating pag-aaral ng nakaraan ay iginawa niya yung sulat po na ito. Kaya dito sa verse 15 sabi niya, datapwat silang mga nagsipagatid kay Pablo ay dinala siya hanggang sa Atenas, at nang matanggap na nila ang pautos kay Silas at kay Timoteo, na madaling-madali silang nagsiparoon sa kanya, ay nagsialis sila. Kaya mga kapatid, ang pakikibahagi sa gawain ng Diyos, ipinapakita po rito na malaking bahagi po sa gawain ng Diyos ang ating pong pakikibahagi. Ito yung gusto kong unang makita natin. Bagamat si Pablo ang siyang pangunahing ginagamit ng Diyos sa pagdadala ng mensahe ng magandang balita, naroon ang mga ilang kapatid. At ito nga po ay walang iba kundi si Silas at si Timoteo, na ibinahagi din nila ang kanilang buhay. Bakit ko po ito binabanggit? Minsan kasi merong mga kapatid na
gusto nila highlight sila lagi sa mga gawain. Hindi sila interest pagka hindi sila yung naka-highlight sa mga gawain. Tandaan po natin, kung si Pablo po ay nakikita niya ang kahalagahan ng pakikibahagi ng mga kapatid na ito sa gawain ng Diyos, what more po ang Diyos pa po. Masigit na ako'y naniniwala na alam ng Panginoong Diyos ang anumang pakikibahagi natin sa kanyang gawain. Kaya isa po ito na maganda na at isang bagay na nagpapatotoo na ang gawain ng Diyos, ang Diyos ay siyang gumagawa. Sabi nga, si Pablo ang nagtanim, si Apollos ang nagdilig, ang Diyos ang nagpapatubo, ang Diyos ang nagpapalago. Sabi doon, iisa lang ang nagtanim at ang nagdilig ay iisa lang. Subalit ang Diyos ang gumagawa sa lahat. Ito po ay isang hamon sa atin to involve in God's work. Either you are preaching, teaching, giving, helping, anything. Sabi nga, whatever you do it to the glory of God. At yan ang isang bagay na nakikita po natin dito. At pangalawa, balikan natin yung unang Tesalonica. Gusto ko rin pong bigyan natin ng diin yung sinasabi rito ni Pablo sa verse 1. Sabi niya, Paul and Silvanus and Timotheus unto the church of the Thessalonians, which is in God the Father and in the Lord Jesus Christ. Dito kanina tinalakay natin yung tatlo po na pangalan. Si Pablo na ginamit ng Diyos to preach the gospel, to evangelize, yung Thessalonica, yung Berea, through yung pagpasok niya sa mga synagogue to preach the gospel. But nandoon yung contribution, cooperasyon ni Silas and Timotheus. And Paul, through this letter, binigyan niya sila ng pagpapakita ng pagpapahalaga. At ngayon naman, tatlo rin po yung gusto kong tingnan pa natin dito sa una yung sabi niya, unto the church of the Thessalonians. Tapos gusto ko rin tingnan natin yung salitang which is in God the Father and in the Lord Jesus Christ. Tapos yung kaniyang laging pagbati na grace be unto you and peace from God our Father. Gusto ko rin pong tingnan natin yung church. No, yung mag-focus muna tayo dito. Tatlo yung i-focus natin uli. Pagkatapos natin kunin yung tatlong pangalan, Paul, Silas, and Timotheus. Ngayon, focus muna tayo sa tatlo, yung church. In the church, sabi niya, unto the church of Thessalonians. Maliwanag po na ang church, ang tinutukoy niya rito yung mga naligtas, yung mga believers, yung mga tinutukoy na sa pangangaral nila ng ebanghelyo, ng gospel, yung mga sumampalataya. Maliwanag yan na ang church ay walang iba kundi yung mga believer. Kaya unto the church, no, of the Thessalonians, yung mga inaralan nila doon sa Thessalonica. Sabi nga 3 weeks, very infant, no? Tapos umalis na si Paul, ilang months lang ay sumulat siya
sapagkat nabalitaan niya yung kanilang pangangailangan, yung kanilang kalagayan. At alam naman natin na ang tinutukoy rito ni Pablo ay walang iba kundi yung mga believer, yung mga nagtitipon sa siguro sa Pilemon, sa sulat ni Pablo sa Pilemon, verse 1 and 2 ay maganda siguro tignan natin at bigyan din natin muna po itong church para although alam ko maliwanag na sa ating lahat kung ano ang ibig sabihin ng church. Sabi po rito, Paul, a prisoner of Jesus Christ, and Timothy, our brother, unto Philemon, our dearly beloved and fellow laborer. Verse 2. And to our beloved Apphia and Archippus, our fellow soldier, and to the church in thy house. Maliwanag po na ang tinutukoy dito ay ang mga believer na nagtitipon sa tahanan ni Apphia and Archippus na mga lingkod din ng Diyos, na sila ay nagtitipon sa kanilang tahanan. And to the church, singular. Although ang tinutukoy rito ay maaring yung marami silang mga believers. Ito yung local church. At ang gusto kong tignan natin dito, ang church ay hindi importante yung place. Ano yung ibig sabihin hindi importante yung place? Even in thy house, maging sa garahe man siya, sa isang bahay man siya, o sa isang silid man siya, o kung ano man, hindi. Ibig sabihin po, ang mahalaga doon sa lugar na yon ay mayroong mga believer. And to the church in thy house. Kasi nakakalungkot po sa mga panahon natin, minsan merong mga nagtatayo na agad ng mga malalaking kapilya kahit wala pang believer. Ang sabi nila, para daw pang-akit yung malaking kapilya o yung magandang lugar para mayroong mga pumasok. Maliwanag po na ang mahalaga para ito ay matawag na church, ipangangaral ang ebanghelyo, may mga maliligtas. At ang mga maliligtas na yon, kung magagampanan na nila yung tinatawag nating mga consecutive meetings of the church, ay maaari na silang maging isang local church kahit sila'y nasa isang tahanan lang. Kaya hindi natin masabi na mega churches ito. Siguro hindi naman ganun kalaki yung bahay nila Apphia, Archippus. But the most important, mayroong mga believer. Konti man sila, marami man sila, ang mahalaga mayroong mga mananampalataya. At sa Acts chapter 9, gusto ko rin tingnan natin ito, verse 31. Kasi ang salitang church sa New Testament ay mayroon siyang dalawang mayroon siyang tinutukoy. Pero una, gusto ko munang tingnan natin to, Acts 9, verse 31. Ang sabi rito, then had the churches rest throughout all Judea and Galilee and Samaria, and were edified,
and walking in the fear of the Lord and in the comfort of the Holy Ghost were multiplied. Sa gayoy nagkaroon ng kapayapaan ang iglesia sa buong Judea at Galilea. Sabi ron, sa gayoy nagkaroon ng kapayapaan ang iglesia. Kanina tinukoy natin yung sa tahanan. But this time ito ay mga cities. Sa gayoy nagkaroon ng kapayapaan ang iglesia sa buong Judea at Galilea at Samaria. Dito sa Tagalog maganda siya kasi ang pinupuntos natin dito, etong mga believer sa Judea at Galilea, kung titingnan natin ay parang singular po yung paggamit Sa gayoy nagkaroon ng kapayapaan. Hindi niya sinabi ang mga iglesia. Ang iglesia sa buong Judea, Galilea at Samaria. Ibig sabihin, even na sila ay magkakahiwalay, tinutukoy niya rito, sila ay bahagi ng church. At sa palagay ninyo, ano kaya ang tinutukoy? Although sa English, ginamit niya yung churches. Ibig sabihin, marami silang local church. Sapagkat kung minsan po, ang salitang church ay ginagamit, ang tinutukoy yung tinatawag na universal church. Like for example, sa Ephesians 1:22. Ephesians 1:22. Sabi po rito, at ang lahat ng mga bagay ay ipinasuko niya sa ilalim ng kanyang mga paa. At siyang pinagkalooban maging pangulo ng lahat ng mga bagay sa iglesia. Ang tinutukoy po rito, sa English kasi ang sabi, which is and had put all things under his feet. Ang tinutukoy ang ating Panginoon. And gave him to be the head over all things to the church. Hindi niya sinabing churches. Sapagkat ang tinutukoy niya rito ay yung universal church. At yung kaninang tinukoy natin, sa church sa tahanan, ay mga composed of believer. At doon sa tinignan natin kanina, doon sa Judea, Samaria, ay mga churches. Sa isang probinsya o sa isang bayan, maraming mga local churches. At meron din naman na churches para sa buong kapuluan o sa buong mundo. Ito ay yung mga tunay na sumampalataya. Alam natin po yan na tinatawag nating universal church. Pero ang gusto kong makita po natin dito, sa ating pinag-aaralan, at kung babalikan natin, itong pinag-aaralan natin, isa po kasing gusto natin makita, yung identity ng church, dito po sa Thessalonica. Maliwanag na ang Thessalonian church, it is grounded in God. Kaya dito po sinabi niya yan Sabi niya, sa iglesia ng mga taga-Thessalonica, sa Diyos Ama at sa Panginoong Jesucristo. Yung salitang which is in God and in the Lord Jesus Christ, yung salitang in. Meaning, yung church sa Thessalonica is grounded in God.
In God the Father and in the Lord Jesus Christ. Yung salitang in. Kasi yung salita pong in dito, pansinin natin yung God, maliwanag na ang God dito, yung Diyos dito, ay more than one siya. In God, the Father, and the Lord Jesus Christ. Napakalaga po na makita po natin na ang isang iglesia o ang isang local church ay nasa Panginoon, nasa Diyos, nasa Ama at sa kanyang anak na si Jesus. At yung God dito, katulad ng aking sinabi, kasi pagka sinabi mong God, it is a divine, no? And itong divine person na to ay hindi lang siya isa. Maliwanag po ito. In God the Father and the Lord. Yung salitang Lord ay tumutukoy din ito sa isang divine. Halimbawa sa Colossians chapter 1, yung katulad ng mga pinag-aralan po natin nung nakaraan, dito sa verse 19. Ang sabi po rito, siguro verse 18 to 19, Colossians 1, 18 to 19. At siya ang ulo ng katawan sa makatwid bagay ng iglesia, na siya ang pasimula, ang panganay sa mga patay, upang sa lahat ng mga bagay ay magkaroon siya ng kadakilaan. Ang tinutukoy po natin dito yung walang ibang higit na dakila sa iglesia kundi ang ating Panginoon. Pero sa verse 19 sabi niya, sapagkat minagaling ng Ama na ang buong kapuspusan ay manahan sa Kanya. Ang tinutukoy po dito ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Yung buong kapuspusan, sabi rito, for it pleased the Father that in Him should all fullness dwell. Ang tinutukoy po rito yung God, yung pagka-Diyos. Sa chapter 2 rin ng Colossians, verse 9, sabi niya, sapagkat sa Kanya'y nananahan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos sa kahayagan ayon sa laman. Meaning, Thessalonians is grounded in God, founded in God, through the Father and to the Lord Jesus Christ and to the Holy Spirit. Kasi kung titignan natin, ang pagkasimula ng Thessalonica, ayon kay Pablo, sabi niya sa chapter 1 verse 5, sabi niya, kung paanong ang aming ebanghelyo ay hindi dumating sa inyo sa salita lamang, kundi sa kapangyarihan din naman at sa Espiritu Santo at sa lubos na katiwasayan na gaya ng inyong nalalaman kung anong pagkatao namin ang aming ipinakita sa inyo dahil sa inyo. Through the power of the Holy Spirit. Kaya ang Thessalonians, napakaliwanag na ito po ay naitatag sa kapangyarihan ng Diyos, ng kanyang Espiritu Santo. At alam naman po natin na ang Ama, bago pa man, kaya nga po dito rin ay binanggit niya, dito sa ating pinag-aaralan, sa verse 4, yamang aming nalalaman mga kapatid na minamahal ng Diyos, ang pagkahirang sa inyo.
yung word na pagkahirang, elect by God, chosen by God before the foundation of the world. Ang tinutukoy doon ay ang Ama na siyang nagplano ng pagliligtas. At dito rin sa chapter 1 ng Thessalonica, verse 9, sabi niya, sapagkat sila rin ang nagbalita tungkol sa amin kung paanong nangapasok kami sa inyo at kung paanong nagbalik kayo sa Diyos mula sa Diyos-Diyosan upang maglingkod sa Diyos na buhay at tunay at upang intayin ang kanyang anak na mula sa langit na kanyang ibinangon sa mga patay. Si Jesus nga na nagligtas sa atin mula sa galit na darating. Ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo ay maliwanag na gumawa kila Pablo, kila Silas, kila Timoteo upang maitatag ang iglesia sa Thessalonica. Kaya nga kung mapapansin natin sa verse 2, ang pasasalamat ay ibinibigay ni Pablo sa Diyos. Ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Nagpapasalamat kaming lagi sa Diyos dahil sa inyong lahat. At ito ay isang napakaganda na katotohanan. Sapagkat ang iglesia, ito'y tinatag ng Diyos. Kaya nga sabi ng Panginoong Jesucristo, walang makakahadlang. Kaya yung iglesia, it is not only grounded in God, it is also connected in God. Hindi pwede na human strength, human knowledge. Dapat ang church is connected to God. Kasi kung human lang, ito ay, at yan ang nakakalungkot ngayon. Nakikita natin yung mga human effort, yung mga pamamaraan. Nakakalungkot po yan. Manatili tayo at paano tayo lagi na connected sa ating Diyos, sa Diyos, yung ating iglesia. Through the Word of God. Although, minsan napakahirap talaga ng pagdami, yung numerical growth, but we stick in the process of God by sharing the gospel. Kesa naman po yung mainip tayo, gusto natin dumami, gusto natin lumaki yung ating lugar, yung iba, pinanghihingi nila kung ano-ano po. Minsan ay tayo, nakikita natin kahit na medyo nahihirapan tayo financially, but the most important things, we are connected in God. Kaya napakalaga nun yung ating tinatalakay dito. At binanggit din niya rito yung paborito ni Pablo na ratings niya. Kahit sa Galatians, sa mga epistles niya, madalas niya itong sinasabi. Yung biyaya at kapayapaan ang sumainyo. Kaya yung salitang in, no, nakikita natin, no, yung importante, nasa Panginoon tayo. Yung in His eternal, no? In His protection, in His leading. Yun ang importante, yung salitang in.
Parang ginamit din yun, yung in the ark. Lahat nung sabi doon, all those people in the ark must be saved. In Jesus, we are all chosen in Christ Jesus. Kaya po binigay niya ang Espiritu Santo, kaya din binigyan niya tayo ng divine nature. Sabi ni Pedro. Bakit? To have connection with God. Kaya napakalaga ng role din ng Holy Spirit sa church, sa individual. At hindi mo mapaghiwalay ang Word of God, ang work of the Holy Spirit, ang work of Christ, and work of God. Hindi mo mapaghiwalay yan. Ang mahalaga, nakita natin ng Thessalonica, connected, grounded, connected, yung fellowship nila with God. At yung kanilang gratitude, siguro ito na lang, kunin ko na lang po itong ilang bagay na ito, yung kanilang yung pasasalamat niya. Pansinin natin, no? Ang tinutukoy niya rito, sabi niya, nagpapasalamat kaming lagi sa Diyos dahil sa inyong lahat na aming binabanggit kayo sa aming panalangin. Na aming inaalalang walang patid sa harapan ng ating Diyos at Ama. Ang inyong gawa ng pananampalataya, pagpapagal sa pag-ibig, at pagtitiis sa pag-asa sa ating Panginoong Jesucristo. Yung tatlo na napakahalaga rito. Kanina nakita natin yung tatlong pangalan, tapos nakita natin dito yung tatlong mahalagang salita, yung church, yung in, yung grace, peace be to you. No? Ngayon naman tatlo na gusto kong tignan natin, yung bakit ang pagpapasalamat. Bakit din niya sinasabi, salamat sa inyo mga taga-Thessalonica. Bakit sabi niya, salamat, nagpapasalamat kaming lagi sa Diyos. Dahil maliwanag na ang mga nangyayari, ang mga nakikita sa mga believers sa Thessalonica ay gawa ng Diyos. Yun ang isang katotohanan. It is work of God. Kaya yung gratitude niya, yung pasasalamat ni Pablo ay gayon na lang. Yung pananalangin nila Silas at Timoteo. Yung ganun na lang ang pasasalamat at pananalangin. At napakahalaga nito sa isang pioneering work. Bukod doon sa ating cooperation, bukod doon sa ating contribution, ang isang mahalaga, yung faithful prayer. Pananalangin. Sapagkat, ibig sabihin nito, inaayaan natin na ang Diyos ang siyang gumawa. Kaya napakaganda noong testimony ng church sa Thessalonica. Medyo mahaba lang ito, hindi ko lang alam kung baka sumobra na yung oras ko. Pero gusto ko sanang talakayin ito sa mga susunod para mabigyan diin yung work of faith, labor of love, patience of hope. Pagkat napakaganda ng mga katangiang ito ng mga taga-Thessalonica. Mayroong tatlo na napakaganda ng paggawa ng Panginoong Diyos. Palatandaan na ang Diyos ay gumagawa, nangunguna sa
isang iglesia kapagka nakikita ang tatlong ito, yung work of faith, labor of love, patience of hope. Pero gusto kong talakayin yan sa mga susunod na mga Bible study natin. Pansamantala mga kapatid, nakita natin una yung tatlo na ah, pangalan, no? Si Silvano, si Timoteo at ganon din si Pablo. At nakita rin natin yung tatlong mahalagang salita dito sa verse 1. Yung church, yung salitang in, no? At yung pagbati ni Pablo, yung grace and peace. Kasi yun ay bunga ng presensya ng Panginoong Diyos. At nakita natin na ang church sa Thessalonica is founded by God, no? Grounded in God and connected with God. Nawa po, ang ganun din ang ating maranasan. At mararanasan lang natin yan kung tayo po ay magpapatuloy na mamumuhay ayon po sa tinuturo ng mga salita ng Diyos. At tunay na makikita natin ang pagkilos ng Diyos. Mararanasan natin itong tatlo na ito, yung napakahalaga na maranasan ito, work of faith, labor of love, patience of hope. Kaya lang nakikita kasi wala ng oras at dahil mahaba-haba rin po ito, isang lesson din ito sa aking outline at siguro ay talakayin natin po ito sa mga susunod. Hindi baling tumatagal tayo sa pag-aaral natin sa mga epistles, at least ay marami tayong natututunan sa tulong at biyaya ng Panginoong Diyos. Tayo po muna ay manalangin. Ama, salamat po sa oras na ito. Salamat po sa patuloy na pag-iingat at pangungunan niyo po sa amin pong pagtatalakay sa mga epistles, nang sa ganun po ay sa tulong at biyaya niyo po ay makapagpatuloy po kami na bilang isang lokal na iglesia ay maging kalugod-lugod at naaayon po sa iyong kalooban, sa iyong mga salita. Sapagkat ikaw ang siyang gumawa, nanguna sa pamamagitan ng mga anak mo na ginagamit mo, ay salamat po o Diyos. Nawa po ay tunay na maranasan namin at lagi po kaming nakatuon sa iyong mga salita. We are grounded with you. We are connected with you. And salamat po o Diyos. Salamat sa iyong mga salita. Ang lahat po ng ito ay aming samot dalangin sa makapangyarihang pangalan po ng iyong bugtong na anak na si Jesus, aming tagapagligtas. Amen. Good evening and God bless at darako na tayo sa mga tanong. Sige po mga kapatid, katulad po ng nabanggit po ng ating pong tagapagturo, nasa dako na po tayo ng ating pong question and answer. Sakali po na meron po tayong mga katanungan, ay atin din lang po na buksan ang ating pong mic at sabihin po ang ating pong mga tanong po. Sige po mga kapatid, ay open na po tayo sa ating pong questions po. Sige po mga kapatid. Maaari po ay pwede po nating i-open po ang ating pong mga mic. Sakali po di ay pwede po nating i-send po ang ating pong mga katanungan po. Okay, last call po mga kapatid sa ating pong pinag-aralan po.
Marahil ang ating pong silence ay nawa ay atin po na naintindihan po ang ating pong, napag-aralan po at sa mga susunod po na katulad po ng nabanggit po ng ating kapatid, sa mga susunod po na pagkakataon po sa pagpapatuloy po ng ating pong, pag-aaral po ay yung susunod po na pag-aaralan po natin marahil ay bigyan din po natin ng daan sa atin pong, araw-araw yung pong, pagbasa para masabayan po natin po ang ating pong pag-aaral po sa letter of Paul to the Thessalonians po. At sa ating pong, pagwawakas po ay hilingin naman po natin ngayon kay, Brother Jan na pagwakasan po tayo sa ating pong pananalangin po. Sige po, mga kapatid, tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos na dakila, banal at makapangyarihan sa lahat, patuloy po, Ama, na nagpapasalamat po kami sa muli pong pagkakataon na ibinigay niyo po sa amin para po sa amin pong online Bible study. At patuloy dalangin po namin ang lesson po namin sa aklat po ng Thessalonians. At patuloy na dalangin po namin na kayo po ang manguna sa bawat isa sa amin pong mga pagbabasa at pakikinig, maging po sa inyo pong anak na ginagamit po na nagtuturo po sa inyo pong mga salita. Salamat din po sa naging pag-aaral po namin sa gabi po na ito. Patuloy po nawa ang bawat isa po sa amin ay magkaroon po ng mga puso po na nais po na magpagamit po sa inyo pong iglesia, sa pagbabahagi po ng mabuting balita ng kaligtasan. Ano man po ang mga nagiging suliranin, ano man po ang mga nagiging hindrance, nawa ang aming pong mga puso ay magkaroon po ng motibo katulad po ng mga lingkod po ninyo na amin pong napag-aralan. Nakibahagi po sa inyo pong gawain sa iglesia po na nakita po namin na ito po ay nakapundasyon po sa inyo, sa amin pong Panginoong Hesus. Kung paanong ito po ay naging pagpapala din po ng panahon po na yon. Kaya dalangin po namin na ang bawat isa po sa amin nawa sa amin pong pakikinig, patuloy po na ma-absorb po namin ang mga mensahe po na nais niyo pong ipaabot at nang sa gayon ito rin po ay mangusap po sa mga buhay po namin. Salamat po sa gabi po na ito sa inyo pong anak na ginamit at sa lahat po ng mga kapatid na nag-join. At sa lahat din po ng makakapanood at nanood po ay kayo rin po ang mag-bless. Tuloy ang banal na espiritu ang mag-ingat po, magturo po sa bawat isa po sa amin pong mga pakikinig. At patuloy ang dalangin din po namin sa amin din pong pag-end ng amin pong online Bible study, sa amin din pong mga pagtulog. Kayo po ang mag-ingat po sa lahat po ng mga kapatiran. I-bless niyo po ang gabi po na ito. At muli, Ama, ang lahat po ng ito ay amin pong pinapasalamatan at patuloy po na dinadalangin sa matamis na pangalan lang po na ipong bugtong na anak na si Kristo Jesus. Amen. Good evening po at God bless po sa ating pong lahat. Thank you po. Magandang gabi po sa ating lahat. Pakisama po sa prayer si Nanay Lota para po sa kanya pong colonoscopy tomorrow po. Salamat po. Good evening and God bless po sa ating lahat. Good evening po, God bless po. Thank you po. God bless po. Good evening po. God bless po. Diyan, alis tayo pala, 1:30 bukas. Okay, dadaan na lang ako. Brother Jan. Okay. Okay, sige. Thank you. God bless. Thank you po.